At para po bigyan tayo ng detalye sa tagumpay na ito, kasama natin ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian, Jay Sandoval, Vice President ng SWS, at Yoli Crisanto, ang Chief ng Sustainability at Corporate Communications Officer ng Globe. Sec Rex, magandang umaga po. Magandang umaga. Tulad na nasabi ni Undersecretary Claire, alinsunod sa utos ng ating Pangulo na wakasan ng kagutuman, nilunsad ng DSWD noong 2023 ang Walang Gutom Program. Ito yung tinatawag na Philippine Food Stamp Program. Ang unang 300,000 na membro nitong program na to ay nakakakain na ng maayos at unti-unti nang bumababa ang incidence ng kagutuman among the food poor. Ngayong umaga, kasama natin tulad ng sinabi ni Yusek Claire, si Yoli Crisanto, ang Globe Chief Sustainability and Corporate Communications Officer. Mari, nagtatanong kayo kung bakit nandito ang Globe dahil ang Globe ang nag-commission ng monitoring and tracking study. Kinuha nila ang SWS na kasama natin ngayon na kumakatawan si Jay Sandoval na SWS Vice President para ipaliwanag ang study na nangyari o ang methodology na ginamit nila. Tumuli, kami ay natutuwa sa DSWD dahil unti-unti nang bumababa ang hunger incidents at hayaan ko siguro ang Globe na magpaliwanag ng kanilang partisipasyon pati na ng SWS tungkol sa kanilang methodology. Good morning at maraming salamat po Secretary Rex and Yusek Claire. Kami po we are deeply grateful for being here and for the partnership that we have with the DSWD. Alam niyo po, this is a shared objective, no, with Globe because I don't know if you're aware, ang Globe po, way back in 2022, also launched Hapag Movement, which was also a private sector-led movement by Globe and its other partners in terms of addressing involuntary hunger. So nung nilapitan po kami ng Secretary natin ng DSWD through the Management Association of the Philippines, we were only too glad to help, no, and raised our hands and said, kailangan po natin ng magandang programa na katulad nito that can scale. And more than that, we also need data. Kasi kailangan po natin makita kung ano po talaga ang naging impact ng naging programa natin. And here to prove that the data is sound and the intervention is correct, nandito po ang SWS para i-discuss po nila kung ano ang naging resulta ng kanilang mga pagsusuri and surveys. Jay? Magandang umaga. Salamat po Secretary Rex, Yusek Claire at saka Ma'am Yoli. Ang social weather stations po ay masaya na naging bahagi kami ng pag-aaral na ito. Dalawang survey ang ginawa ng social weather stations. Isa ay ginawa noong October 7 to 18, 2024 at pangalawa ay noong December 1 to 10, 2024. Sa unang survey, nagkaroon kami ng 2,011 respondents at noong pangalawang survey, nagkaroon kami ng 1,980 respondents. Ngayon, ang mga respondents sa survey na ito ay pre-listed. Batay ito sa pagpili sa konsultasyon at itong mga respondents na ito ay hinanap namin sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, pinuntahan namin sila sa mga bahay nila at in-interview face-to-face. Isa sa mahalagang tanong ay tinanong namin kung sila ay nakaranas ng gutom. Ang tanong na ginagamit sa SWS tulad ng survey na ito ay isa lamang, pareho ng implementasyon, na ang tanong ay, nitong nakaraang 3 buwan, nangyari po ba kahit minsan na ang inyong pamilya ay nakaranas ng gutom at wala kayong makain? So ito yung tinatawag na involuntary hunger. Ngayon, yung mga nagsabing oo, nakaranas kami, ang follow-up question ay, nangyari po ba yan ng minsan lamang, mga ilang beses, madalas o palagi? At ito, tulad ng sinabi ko, ay batay dun sa mga ilang surveys na ng SWS, yung standard question namin. At nitong huling survey nung March of 2025, ang resulta ng national survey ng SWS sa general population households, nakakuha kami ng 27.2% na nagsasabi na sila, ang kanilang pamilya ay nakaranas ng involuntary hunger. Ngayon, dito sa resulta ng survey na ginawa para sa DSWD na sinuportahan ng Globe, nakita namin ang resulta ay about 50%. 47% siya overall nung wave 1 at 46.4 siya nung wave 2. So, kung ikukumpara natin
Yung national, mas mababa kumpara dito sa targeted areas kung saan kami nag-interview para sa DSWD. Na nagpapatunay na yung mga respondents dito sa survey na ito ay talagang yung mga food poor, yung may hirap at nakakaranas ng gutom dahil nga mataas yung porsyento. Yung una, yung hunger, tinanong namin kung nakaranas sila ng pagkagutom. Yung food poor naman, may mga tanong din kami na nagsasabi kung sila ay food poor, pati yung food insecurity. May mga indicators kami na ang tanong nangyari ba na ang inyong pamilya ay walang pagkain? Ilang beses, gaano kadalas nangyari na ang inyong pamilya ay natutulog ng gutom at hindi kayo nakakain? So may mga indicators na nagpapatunay o nasusukat kung sila ba ay food insecure, among other items. Alam niyo, may mga indikasyon din doon sa survey na tinatanong gaano yung inyong income, gaano ang inyong mga gastusin para sa iba't ibang mga bagay at nako-compute din naman. Tama. Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, itong mga social welfare na intervention, temporary lang, para maitawid lang sila. In this case, sinisigurado natin na may pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Ngayon, alam natin na may exit to. Katulad ng lahat ng programa natin, may exit to. Importante ngayon na nakakakain na kayo, dapat samahan nyo na kami sa productive workforce para makapagtrabaho tayo at pag may karagdagang income na or stable income na sa pamilya, pwede na mag-exit. Paano natin ginagawa yan? Si TESDA kasama namin at ang DOLE. Ang TESDA, kasi alam natin, kulang sa skills ang iba nating benepisyaryo. Gusto man nila magtrabaho, wala silang angkop ng mga kakayanan or kaalaman. So pumapasok ang TESDA to give them the skills na kailangan nila. Ini-enroll namin sila. Pangalawa, may mga job fair na idadaos ang DOLE para sa mga beneficiaries natin, purely for our beneficiaries. Para ma-match yung type ng companies na pupunta sa job fair para masigurado natin na angkop naman doon sa mga kakayanan at kapasidad ng ating mga beneficiaries. So it's a whole, kumbaga, ang importante dito, may nakakain, may trabaho. Kung matatandaan mo, Ivan, I was here 2 years ago when we launched this. Magkakasama rin tayo dito. Na-explain namin yung exit mechanism. Una, papasok na yung Community-Based Monitoring System o yung CBMS ng PSA. That's an annual survey. Lalabas na ang DSWD, yung listahan na namin, hindi na yon gagamitin. Pangalawa, meron rin yung Family Income and Expenditure Survey na ginagawa ng PSA. Etong mga to ay enough para makita namin kung itong mga pamilya na to ay makakategorize pa natin na food poor. Pero sa aming project design, ngayon na kumakain na sila na maayos, pag iigtingin yung programa, i-expand, kasi remember, ang food poor niyan, 750,000. Naka-first 300,000 pa lang tayo. So within the year, idadagdag natin yung other 300,000. Next year, another 150,000. And as they progress, dahil may trabaho na sila, hindi na sila gutom, pwede na sila maging produktibo, kasama natin sa workforce, mag-e-exit naman tayo na mag-e-exit using those tools that I mentioned. Utos ng Pangulo na walang sariling departamento na gagalaw ng hindi in coordination with other departments. Kahapon lang ng hapon, nag-usap kami ni Secretary Laurel at kukunin na yung mga listahan ng mga accredited retailers. Ito yung mga kadiwa ng Pangulo, mga maliliit na agri-co-op, kung saan nagre-redeem ng pagkain yung mga food poor beneficiaries natin. Doon ngayon isusupply, yung bibigyan sila ng supply nung murang yung 20 pesos na bigas para yung food credits nila, mas marami pa silang mabili. Binigay na namin yung listahan sa Department of Agriculture and they're now going to make sure na yung mga retailers na to, around 1,000 of them for now, makatanggap na ng murang bigas para yun ang maibigay naman nila doon sa mga food poor nating beneficiaries. Yung 27.2% ay batay sa isang national survey ng SWS noong March of 2025. Dito sa survey na ito para sa DSWD, ang nakita namin nung wave 1, on the overall, 47.1% ang nagsabi na sila ay nakaranas ng involuntary hunger. Ditong wave 2, nakita namin na 46.4 yung nagsabi na nakaranas sila ng kagutuman. So kung ikumpara natin yung resulta na ginawa ng SWS para sa DSWD, mas mataas yung porsyento na nagsasabi na sila ay nakaranas ng gutom kumpara doon sa average Filipino household batay sa national survey ng SWS. Yung survey ng SWS nitong March 2025 ay general households sa buong Pilipinas.
yung survey na ginawa ng SWS para sa DSWD ay targeted yung respondents natin. Sila ay nanggagaling sa mga mahihirap na probinsya, sila ay mga mahihirap na sambahayan. So kaya expected nga na mas mataas yung kanilang pagkaranas ng kagutuman kasi sila yung galing sa mas mahihirap na bahagi ng lipunan. Hindi, wala akong numero na ito, pero pwede mag-compute. So that's the 47% of the 2011 household. So that's about mga almost 900 households ang nagsabi na sila ay nakaranas ng involuntary hunger. Pero maganda rito, batay dun sa survey, bumaba yung karanasan, yung report nila na sila ay nakaranas ng gutom. Bumaba siya ng 4.1% na nagpapatunay na yung walang gutom na programa ay nakatulong para mabawasan ang kanilang karanasan ng pagkagutom. Ilan, bago ko lang madagdagan ko lang yon. That's why sa instruction ng ating Pangulo, dapat sa mabilis na panahon palawakin yung programa. Kasi nakita na natin dun sa first 300,000 na yung intervention works. So ngayon, pag pinalawak pa natin yung programa sa more at maabot natin yung 750,000, alam natin na it will also work lalong-lalo na sa mga food poor families. Lagi ko nga sinasabi, ang buong pangalan ng departamento namin, Social Welfare and Development. Yung long term, yun yung development. Kadalasan ang napag-uusapan yung social welfare. Sa development side, yun yung pinag-usapan natin kanina ni Ivan. We'll make sure na makahanap ng trabaho itong mga pamilyang to para may stable income, maiangat na natin sila sa level ng antas ng pamumuhay para hindi na nila tawagin yung sarili nilang mga mahirap. Kasi even right now, sa pag-aaral namin, gutom sila eh. Wala silang sapat na enerhiya para mag-participate in a productive manner sa nation building dahil gutom sila. At the same time, naghahanap sila ng kakainin. So ngayon na binibigyan na sila ng gobyerno ng pagkain, tinutulungan na sila ng gobyerno makabili ng pagkain, pwede na natin sila mahasa ng iba't ibang mga skills para makapagtrabaho. Well, para sa food poor families, ang goal natin, wala nang gutom. Yun ang vision ng ating Pangulo, yun ang instruction ng ating Pangulo, at sisikapin ng DSWD na gawin yon araw-araw. Yes, sa katunayan, bago nag-Holy Week, nag-post kami na naaprubahan ng NEDA itong programa na to. Kaya meron na siyang sariling line item sa budget at na-assure rin ng Pangulo na sisiguraduhin na may sapat na pondo itong programa na to patakbuhin in the next 3 years para maibsan na natin o mabawasan o ma-zero out natin ang kagutuman. Tulad nung nasabi ko kanina, it is about shared objectives, no? Like I mentioned earlier, 3 years ago, specifically immediately after the pandemic, nag-launch kami nung Hapag movement, which is about hunger alleviation, involuntary hunger alleviation. So in the whole of the private sector, marami tayong naging tulong-tulong in terms of community pantries. Natatandaan niyo po ba yon? Nung panahon ng pandemya, nagtulong-tulong tayo dyan. But after that, we also saw na marami pa, hindi pa tapos, no? So we launched that, we raised money through our partners, even our customers, yung sa inyong mga Globe Rewards and all that. And we started giving out, no? Food with partners, Ayala Foundation, SOS, Tucci, marami tayong foundation naka-partner. And then, lumapit po sa atin ang Management Association of the Philippines kasi nga, through the intercession of our department secretary. And we said, since we're doing this anyway, this is our chance to do a program to alleviate hunger at scale. Kasi ang kapartner mo na, DSWD na. But we said, we needed more. That more means we need to understand does the intervention work. Kasi for private sector, syempre, kailangan din natin makikita yung datos, no? That's very important. So we needed to know kung talagang tama yung ginagawa. At kung hindi, then we go back to the secretary and say, Secretary, we need to tweak the program a little bit. But owing to the results ng ating commission study from the SWS, the intervention does work. And we're very happy dun sa naging results ng ating intervention. I-point out na may pangatlong wave tong tracking study ng Globe at ng SWS. The data collection is happening right now and we will make sure na pag bumalik na yung resulta, we also announce it. Tulad ng sinabi ni Yoli, tracking is important.
ngayon sa departamento sa utos ng ating Pangulo, sisiguraduhin dapat na lahat ng programa nakakamit niya yung objective niya. Ang objective nito, mawala ang kagutuman. Now, yung tinatanong mo, meron kaming ongoing pilot tungkol nga sa pag-aaral na pwede pa kung paano pa i-improve yung programa. Pero dito pa lang sa programa na to na 3,000 na food credits, tumatalab na yung gamot eh. So, yun, we're looking for enhancements. Wala pa yung resulta and we will also make sure na pag natapos yung pilot na yun sa madaling panahon, ilalathala rin namin yun na pagkaalaman pa namin kung paano mapaganda yung programa. Kasi nga tulad ng sinabi ko, we're still training them. We're making sure na may sapat silang skills sa tatulong ng TESDA at ma-job place sila. Very new pa tong programa, pero ang assurance namin sa inyo, nakatutok rin kami dun sa exit mechanism. Kasi panandali ang pangtawid lamang itong programa na to. Ang pangmatagalan, trabaho. Okay. Batay dun sa survey, ang nagsabi na nakaranas sila ng severe hunger ay 15.6% ng wave 1 at 12.1% nung wave 2. So bumaba. Pag kinumpara natin yung beneficiary households at saka non-beneficiary households, makikita natin na mas bumaba yung karanasan ng severe hunger among beneficiary households. So nagpapatunay din ito na yung walang gutom na program na-address niya yung severe hunger nung beneficiary households. So the solution, kung mahiram ko yung words ng ating kaibigan sa Globe ni Yoli, the intervention is working. So kailangan ipagpatuloy, palawakin, at tatagan. Kaya yung tatagan, yun nga yung tinatanong, meron kaming ongoing na study kung paano pa namin ma-i-improve. Bahagi nun yung nutrition development sessions, turuan natin ang ating mga kababayan na ano bang ibig sabihin ng mga iba't ibang klaseng food groups. Kasi alam natin tayo mga Pinoy, doon tayo sa matamis at maalat all the time. Pero tinuturuan natin sila ano ang healthy eating. Yang mga bahagi na yan, ano yan eh, culture up change yan, behavioral change. So yan, nag-i-invest tayo dyan. Bukod dun sa trabaho at skills, part ng kondisyon nitong programa na to ay umattend sila ng nutrition development sessions para maturuan sila kumain ng tama, maghanda ng tamang pagkain. Ma'am, wala na po yung social amelioration. Nagtumigil ho yan during COVID. That was the intervention of the department during COVID. But if you want to categorize all our programs as social amelioration, iba-iba po yan. May 4Ps, meron tayong AICS, meron tayong AKAP, but yung SAP program itself, tumigil ho yan nung COVID. Last na po yun nung COVID. Sir. So ang tanong ho nyo is paano mag-apply sa walang Yes, sir, gutom? apply yan. Ma'am, hindi ho nag-a-apply. Tulad ho ng sinabi natin, ginagamit natin yung database na meron ng gobyerno. Sa unang round ng 300,000, ginamit natin yung listahanan na database. But kung matatandaan nyo, sa batas, sinabi na dapat papasok na this year yung community-based monitoring system. So doon na tayo hahango ng mga bagong beneficiary for the next 300,000. Yung CBMS, ang may pangangasiwa po niyan, PSA, hindi na ho DSWD. Araw-araw, libo-libo na mga mamamayan natin pumupunta sa aming tanggapan. At ang utos ng Pangulo, lahat ng nangangailangan ng tulong, tutulungan. Whether it's medical assistance, burial assistance, at iba't iba pang klaseng tulong. Now, gusto ko lang linawin yung sa nag-viral. Bahagi ho yung responde nun ng programa nating pag-abot. Noong 2023 rin, ang instruction ng ating Pangulo, ni isang pamilyang Pilipino dapat walang nakatira sa lansangan. Kaya nilunsad yung pag-abot program noong 2023 kung saan mahigit sa 100 social workers araw-araw ang umiikot sa lansangan ng Metro Manila para hikayatin ang mga pamilyang nakatira sa lansangan at individual na nakatira sa lansangan na sumama sa amin para mabigyan ng intervention. Temporary housing, livelihood assistance. Yung 80,000 na yon ay base sa guidelines ng DSWD at sa assessment ng social worker. Yung guidelines, may range yun ng presyo kung ano ang kaya natin ibigay na grant. Yun ang pinakamataas. At ang nag-assess nun ay ang licensed social worker natin. Yung mga guidelines na yan, nakapublish po yan. At I wanna point out na yung babae, si Rose, bigyan natin yun ang pangalan, hindi siya unique. 5,000 na mga pamilyang nakatira sa lansangan o individuals na nakatira sa lansangan ang natulungan ng pag-abot program. Iba-iba ang kanilang natanggap, may iba 80,000, may iba 1,000. Gusto ko 10,000. Gusto ko i-point out na may kondisyon to. Hindi to binibigay ng isang bulto. Katulad dito kay Rose,
in tranches siya ibibigay. At may supervision at monitoring ng social worker. So ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Hindi binigay tapos goodbye. Kung hindi pagbigay, sinamahan pa siya sa tindahan para makabili ng pauna niyang mga stocks ng kanyang tindahan. Pagtapos noon, may mga home visits ang ating mga social worker para ma-check kung gumaganda na unti-unti yung buhay ni Rose. So gusto ko i-point out na lahat tinutulungan, hindi special case si Rose. Meron tayong guidelines at sa lahat ng kwentong to, social worker ang nag-a-assess at nananaig ang boses ng social worker. Meron kaming ibang programa para sa kanila. Ang tawag doon yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Dalawang klase yon. Una, tinutulungan natin sila makapagsimula ng kanilang maliliit na negosyo. Pangalawa, tinutulungan natin sila maging employable, skills-based. So pwede nila i-avail yun at lahat ng detalye niyan nakalathala sa aming mga social media accounts kung paano, sino, at kung ano ang dapat gawin. Basta ang gusto namin i-point out, lahat tinutulungan ng DSWD. Remember, yung mga food poor natin, nag-a-avail sila sa mga accredited retailers. Normally, mga kadiwa ng Pangulo to, mga maliliit na agriculture co-ops, mga MSMEs. Yan yung isa pang benepisyo nitong programa na to eh. Natutulungan yung local economy kasi doon rin bumibili yung mga food poor natin na mga benepisyaryo. Ang hiningi sa amin ng Department of Agriculture, yung listahan ng mga retailers para pwede nilang supplyan nung 20 pesos na bigas. Kasi tatandaan nyo yung food credit, 3,000 yun. So kung bumaba yung cost ng mga bilihin, like yung rice, mas marami silang mabibili. Ngayon, ginagamit na nila yung food credits na yon sa mga accredited retailers. Ang magiging bagong dimension nito, supplyan ng Department of Agriculture yung mga retailers na yon nung murang bigas. Okay.